Mga kabiday, sa magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito yung inaabangan ho ng lahat mga kabida. Ito hong posible hong pagbulgar po ni dating Ako Bicol Party List Representative, mga kabida, Zaldico, patungkol ho sa nangyari hong pag-aresto po kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at yung kanya hong pag-turnover ho sa kanya ng gobyernong ito doon po sa International Criminal Court. Marami hong naghamon sa kanya ngayon. Na kung meron mo po siyang nalaman patungkol ho doon, ibulgar mo na. Congressman Zaldico, mga kabida. Isa ho sa mga naghamon dito, mga kabida. Ito hong si Malu Tikia, isa hong political analyst, mga kabida, po. Ito, babasahin ko lang po, ito hong post po niya, mga kabida, patungkol ho sa possible na nalalaman ho ni Zaldico dun ho sa pag-aresto at pag-turnover ho kay dating Pangulong Duterte, mga kabida, ng Marcos administration dun ho sa International Criminal Court. Ito, babasahin ko lang po itong balita, ng balita ngayon, po. Sana malabas ni Zaldico kung paano plinano ang extraordinary rendition ni FPRRD. Okay? Yung pag-aresto sa kanya, mga kabida, at pagdala ho sa kanya dun po sa The Hague, Netherlands. Ito ang pahayag ni Miss Malu Tikia, founder ng Publicos Asia at kilalang political strategist, matapos pagtibayin ng International Criminal Court Appeals Chamber ang desisyon na hindi pagbigyan ang interim release ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kanyang pahayag, diretsahan niyang hinimok si dating Ako Bicol Party List Representative na ilantad ang lahat ng detalye kaugnay ng umano'y pagplano ng international operatives sa pagkakahuli at pagdadala kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Ito yung sinabi po ni Miss Malu Tikia, mga kabida. Sana malabas ni Zaldico kung paano tumira, ginastusan, nag-opisina, plinano ang extraordinary rendition ni FPRRD. Dagdag pa ni Tikia, dapat ring isiwalat kung sino ang mga ICC staff na umano'y naging bahagi ng operasyon at tumuloy pa sa hotel ni Ko sa Maynila. Isama na dyan ang mga ICC staff na hosted nila sa kanyang hotel sa Maynila. Susi kayo dyan, sir. So, yun yung naging pahayag po ni Miss Malu Tikia, mga kabida. Kung maalala po ninyo, sa isang expose video, mga kabida, ni Zaldico, meron po siyang ipinakitang maleta, mga maleta po yun, mga kabida. I think, dun ho sa pangalawang video niya, mga kabida, na inilabas po niya sa kanyang Facebook page. Okay? Meron pong mga maleta doon na sinasabi po niya na yun daw yung ginamit, mga kabida, doon ho sa pag-deliver ho ng pera kay dating House Speaker Martin Romualdez at Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Meron pong nakalagay kasi doon na date, date of delivery, mga kabida, March 11, 2025. Yung March 11, 2025, very significant po yun, mga kabida, dito ho sa atin, sa mga Pilipino. Lalong-lalo na po, mga kabida, sa mga taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil yung date na yun yung date kung saan po inaresto po ang dating Pangulo mula sa kanyang arrival, mga kabida, from Hong Kong. Okay, dyan po sa Ninoy Aquino International Airport. At yun din yung araw, mga kabida, kung saan po ay dinala ito kong si Digong papuntang The Hague, Netherlands. March 11, 2025. At yun yung date na nakita ho doon sa picture na inilabas ho ni Zaldico, kung saan po marami hong mga maleta po, mga kabida, na kanyang ipinakita na ang laman daw doon pera. Okay, mga kabida. Now, meron hong mga insinuations na baka meron pong nalalaman ito hong si Zaldico, patungkol ho sa pagplano doon ho sa pag-aresto po kay Zaldico. Kasi po, unang-una, mga kabida,
yung galaw na yon, ano, may perang involved po dun eh. May nagsasabi po, binayaran daw yun ng Malacanang, ano, mga kabida. Daw ha? Okay? Kasi hindi po inamin po yun eh. Alright? Yun yung mga tanong na kailangan hong sagutin po ni Zaldico. Kung meron man po siyang nalalaman po patungkol doon, mga kabida, dapat ilabas na po niya, no? Mga kabida. Total, kinalaban po niya ang gobyernong ito, ano? Ito kung Marcos administration. Yun yung pinaka-crucial po na abangan po ng lahat, mga kabida. Yung possibility, ano, na baka magsalita ito hong si Zaldico kung paano, plinano, mga kabida, sino-sino yung nagplano, meron bang coordination ang Pilipinas sa International Criminal Court, kasi napabalita po, mga kabida, noong kasagsagan po ng investigasyon ng Quadcom, ano, na meron dang dumating na mga staff mula sa International Criminal Court at tumuloy daw doon sa hotel ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico, ano, mga kabida. O, see? Ano po ang nangyari? Paano ho plinano, mga kabida, at sino-sino yung mga nagplano ho doon? Yun yung mga possible questions na pwede hong sagutin po ni Zaldico, ano, mga kabida. Okay? Pag once mangyari po yan, isisiwalat yan ni Zaldico. Dito ho natin malalaman kung makabida kung meron bang kinalaman ang Marcos administration ho dito. Kasi unang-una, always po nilalayo po makabida, no? Ito hong pangalan po ni Marcos Jr., ano? Sa nangyari ho kay Digong, ano? Makabida. Okay? Dito ho natin malalaman kung talaga bang desisyon yun, ano, ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano, mga kabida. Okay, na ipadala ito hong si Digong doon ho sa International Criminal Court. Sa halip, nandito ho litisin sana dahil may kapasidad naman po yung court po natin, ano. Hindi pa po patay yung korte po natin, mga kabida. Umaandar pa. Pero ang ginawa po ng gobyerno, mas ninais po nila na ihatid na lang po itong si Digong doon po sa ICC. Kaya yun yung nangyari po, ano, mga kabida. Pero ang sabi po ng ilang hong mga eksperto, extraordinary rendition daw yun. Pagsuko, mga kabida, doon ho sa International Criminal Court. Okay? Parang sinasabi ho ng gobyerno ng Pilipinas, inutil po kami dito. Wala ho kaming kakayahan po na litisin ng Pangulo. Okay? Kaya sa inyo na yan. So yun yung napaka-crucial po, ano. Kung sakali man pong meron pong nalalaman ito kung si Zaldico, ano. Yun yung hamon sa kanya, mga kabida, na ilabas kung ano man po yung nalalaman ho niya patungkol ho sa nangyari po kay Digong, ano. Para po sa inyong opinion at pananaw ho, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa channel, please subscribe, just click the subscribe button, click the notification bell icon para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.